Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang misyon na balot ng misteryo at kakaibang pangyayari sa lungsod bituin? Si Leandro, isang simpleng empleyado sa Makati, ay malalagay sa isang sitwasyon na puno ng pagtataka at kaba na higit pa sa kanyang inaasahan. Sa video na ito, sisilipin natin ang mga hindi maipaliwanag na kaganapan na naghihintay sa kanya at sa kanyang koponan sa Kalawakan. Ihanda ang sarili sa isang kwentong maghahatid sa inyo sa dulo ng inyong upuan at magtatanong, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng lungsod bituin? Sa gitna ng abalang syudad ng Makati, si Leandro, isang veteranong IT specialist, ay naghahanda para sa isang misyon na magdadala sa kanya sa Kalawakan. Sa loob ng isang makabagong opisina, kanya-kanyang kalikot ang mga kasamahan niya habang siya ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Tumatakbo ang kanyang isip habang pinagmamasdan ang holographic na mapa ng Kalawakan Express na tila isang bituin na naglalakbay patungo sa misteryosong lungsod bituin. Habang nagsasagawa ng routine check sa system, may mga klasipikadong files na kumurap-kurap sa kanyang screen, mga files na hindi dapat niya makita. Ano to? Bulong niya sa sarili, habang lumalaki ang kanyang pagtataka at pag-aalala. Nang tanungin niya ang isang kasamahan tungkol dito, isang matalim na tingin lang ang kanyang natanggap. "Huwag mo na yang problemahin, Leandro. Focus ka na lang sa trabaho mo," sabi nito na may diin. Bago siya tuluyang lumisan, nag-video call si Leandro sa kanyang pamilya. "Ingat kayo dito ha, babalik ako agad," paalala niya. Ang kanyang boses halos pabulong sa damdamin ng pag-aalala at pagmamahal. Ang kanyang asawa't anak sa kabilang linya ay may lungkot sa mga mata habang kumakaway paalam. Ang katahimikan ng espasyo ay naputol sa paggising ng koponan sa loob ng Kalawakan Express. Sa briefing room, seryoso ang mukha ng bawat isa habang pinakikinggan ang update sa sitwasyon sa lungsod bituin. Ang team leader nila sa kanyang authoritative na boses ay nagbigay ng balita na 2 buwan nang walang komunikasyon mula sa kolonya at walang distress signal na natanggap. Ang balitang ito ay nagdulot ng kilabot sa bawat isa. Nang malaman nila na ang emergency response team ay walang nakitang bakas ng gulo o sakuna sa kolonya, nagpalitan ng tingin ang mga miyembro ng koponan, mga tingin na puno ng pag-aalala at tanong. Ano nga ba ang nangyari sa lungsod bituin? Habang bumabalot ang tensyon sa loob ng Kalawakan Express, hindi nila alam na ang susunod na hakbang ay magdadala sa kanila sa isang mas malalim na hiwaga, isang sitwasyon na susubok sa kanilang tapang at pagkakaisa. Ano kaya ang kanilang matutuklasan sa lumang kolonya na ito? Ang katahimikan ba ay isang hudyat ng kapayapaan o isang babala sa paparating na unos? Pagdating sa lungsod bituin, diretso agad si Leandro sa mga personal na cabin logs. Tila ba may hinahanap siyang mahalagang impormasyon na maaaring magbigay kasagutan sa mga katanungan niya. Habang binubuksan niya ang mga logs, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng katahimikan sa paligid. Parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim, nagmamatiyag, nag-aabang. Sa kabilang banda, abala rin ang iba pang miyembro ng koponan. Si Katrina ay dahan-dahang naglalakad papunta sa hydroponics bay. Sinusuri ang mga halaman na parang may hinahanap siyang pahiwatig sa kanilang kalagayan. Si Sofia sa medical bay ay maingat na nag-iinspeksyon ng mga kagamitan habang si Jomar ay nasa engineering section. Nagbabaka sakaling may makita siyang kapaki-pakinabang na datos. Si Tricia naman, tahimik na nagtatrabaho sa mainframe ng kolonya, nag-uusisa sa bawat byte ng impormasyon. Sa kanyang paghahanap, napansin ni Leandro ang mga hindi pangkaraniwang pagkakamali sa system, mga error na tila nagbabadya ng isang hindi maipaliwanag na kaganapan. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ito? May kakaibang nangyayari sa lungsod bituin at kailangan nilang malaman kung ano ito.
Ang katahimikan ay biglang napalitan ng kaguluhan nang maglapag sila sa lungsod bituin. Ang mga senyales ng biglaang paglisan ay hindi maikakaila, mga kape na hindi naubos, mga personal na gamit na nagkalat. Parang may nangyaring hindi inaasahan at bigla na lang silang nawala. Habang sinisikap ni Carlo na ayusin ang problema sa komunikasyon, napansin niya ang mga kakaibang static noises sa radyo. Mga bulong na hindi niya maintindihan, tila may naisiparating ngunit hindi malinaw. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ito? Si Leandro sa kanyang paglalakad sa mga pasilyo ay hindi mapigilang maramdaman ang pagkabalisa. Pakiramdam niya may sumusunod sa kanila, isang nilalang na hindi niya makita. Sa bawat hakbang, sa bawat sulok, hindi niya mapigilan ang paglingon, nag-aabang ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang bawat kilos niya ay may kasamang pag-aalinlangan. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanilang misyon sa lungsod bituin? Ang hindi nila alam, mas marami pang kagimbal-gimbal na mga pangyayari ang naghihintay sa kanila sa dilim. Habang naglalakad si Leandro sa madilim na pasilyo ng lungsod bituin, bigla niyang naramdaman ang isang nakakapangilabot na presensya. Para siyang binabalot ng lamig na hindi niya maipaliwanag. Dali-dali niyang pinindot ang mga keys ng console para mag-transfer ng data. Pero ang kanyang mga kamay ay nanginginig at hindi niya mapigilan ang pag-aalala na baka may masamang mangyari. Leandro, kumusta diyan? May nakuha ka bang mahalagang impormasyon? Tanong ni Carlo sa radyo. Bago pa man makasagot si Leandro, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa kabilang dulo ng linya. Napatalon si Leandro sa gulat at wala siyang ibang naisip kundi ang tumakbo palabas ng silid. Habang tumatakbo siya, pakiramdam ni Leandro ay parang may pumipigil sa kanyang paghinga. Ang mga ilaw sa paligid ay kumukurap-kurap, nagbibigay ng isang nakakatakot na epekto na parang may sumisira sa sistema. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras na siyang tumatakbo, basta ang alam niya, kailangan niyang makalayo sa lugar na iyon. Sa wakas, sa gitna ng dilim at kaguluhan, natagpuan siya nina Sofia at Jomar. Anong nangyari? Bakit ka tumatakbo? Tanong ni Sofia habang pinipilit siyang pakalmahin. Hindi makapagsalita si Leandro, nanginginig siya at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Ano kaya ang nakita at naramdaman ni Leandro sa madilim na sulok na iyon? At paano niya haharapin ang kanyang mga kasamahan matapos ang karanasang iyon? Ang mga sagot ay naghihintay sa loob ng Kalawakan Express. Sa loob ng kanilang sasakyan pabalik sa Kalawakan, kinuwento ni Leandro sa kanyang supervisor ang lahat ng nangyari. Doon niya nalaman ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa lungsod bituin, isang lihim na eksperimento sa alternatibong realidad. Nang tingnan niya ang data na kanyang nakolekta, laking dismaya niya nang makitang sira ito at hindi na mababasa. Maraming tanong ang bumagabag sa kanya at wala siyang makuhang kasagutan. Habang nakaupo at nag-iisip, sinubukan niyang isulat ang lahat ng nangyari, pero parang may kulang. Parang may bahagi ng kanyang isipan na hindi makakonekta sa mga pangyayari. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng lungsod bituin at bakit parang may ibang realidad na naglalaro sa kanyang isipan? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay tila naglalaho kasabay ng paglipad ng Kalawakan Express, palayo sa lungsod bituin. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na magiging pareho pa ang realidad na kanyang kinalakihan. Ano kaya ang magiging epekto ng mga karanasang ito kay Leandro at sa kanyang kinabukasan? Habang tinatapos ni Leandro ang kanyang ulat, may kakaibang naramdaman siya. Tila nagbago ang itsura ng kanyang kwarto at ang mga detalyeng dati-rati pamilyar sa kanya ay parang iba na. Napatingin siya sa desk tag na nakapatong sa mesa.
Ang pangalang nakaukit doon ay hindi na Leandro. Kumabog ang dibdib niya, hindi makapaniwala sa mga pagbabagong nakikita. Sa pagkakatitig niya sa dokumentong kanyang sinulat, napansin niyang may selyo na ito ng Organisasyon ng Kalawakan at may nakapaskil na babala. Ang babala ay malinaw. Ang sino mang hindi autorisadong magbasa ng ulat ay mahaharap sa karampatang parusa. Naramdaman ni Leandro ang bigat ng sitwasyon, isang pasanin na hindi niya inaasahang kanyang dadalhin. Ang kanyang isipan ay puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Nagtatanong siya sa sarili, ako pa ba si Leandro? O ako na ba'y nasa ibang realidad? Ang realidad na kanyang kinagisnan ay tila naglalaho na parang bula. Ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang pag-iral ay nasa bingit ng pagdududa. At habang si Leandro ay nakatayo sa gitna ng kanyang kwartong hindi na niya makilala, isang bagong takot ang kumapit sa kanyang puso. Ano na nga ba ang naghihintay sa kanya sa labas ng mga pader na ito? Anong uri ng mundo ang kanyang haharapin? At paano niya haharapin ang mga pagsubok na dala ng isang realidad na hindi niya maunawaan? Ang mga katanungang ito ang magdadala sa atin sa susunod na yugto ng kanyang kwento, kung saan ang dilim ng hindi kilalang ay nag-aabang. Mga ka-creepy, ang kwento ni Leandro sa lungsod Bituin ay nagturo sa atin na ang katotohanan ay minsan mas nakakatakot pa sa alamat. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwentong Pinoy. Excited na kung makasama kayo sa susunod na upload. Mag-ingat ka baka sa susunod ikaw na ang bida sa kwento ng realidad na hindi mo inaasahan. Hanggang sa muli, mga ka-creepy.